125cc na 4 valves ang ka nakakita nun at yung compartment mas malaki pa sa big bike mo. Bago natin pag-usapan ng pinakabagong motor na yan, alam nyo ba na karamihan sa inyo, 90% and up ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow, kaya nahuhuli kayo sa balita. Para hindi magpauwi sa mga balita, mga brother, subscribe and follow lang sa ating mga pages and channels. Maliit na bagay sa inyo, pero malaking bagay sa amin. Kita-kits ha. Kamakailan nga ay ni-launch ng Honda ang pinakabagong scooter sa kanilang lineup. Ito ay papatak dun sa modern classic style na talaga namang nauuso ngayon. Ito na nga ang walang iba, kundi ang all-new Giorno Plus. Yes, this is a classic, vintage, masasabi nating Italian take on a scooter that has timeless design at talaga namang napaka-elegante. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Itong Giorno is nakita ko na to sa ibang bansa maybe 1 or 2 years ago na talaga namang napaka-elegante ng dating. Maganda yung curves ng motor, maganda rin yung mga kulay na available na dinala sa Pilipinas. And given that it's now 2025, mas marami ng Pilipino ang nakaka-appreciate ng classic Italian style scooter na masasabi nating hindi nagluluma yung design, but at the same time, it's hip, it's modern. Yung tipong pinagsama mo yung luma at bago, yung bago at luma, you combine both and then you get the Giorno Plus. Ang nagpapa-standout sa motor na to is really the curves and the lines kasi wala tong mga decals. Again, sabi nga natin, vintage looking itong motor na to. You just have that 3D emblem, embossed na yan mga brother. You have that ring LED light, ang lakas maka-vintage. Tapos sasamahan mo pa nung parang basic lang na LED taillight pero with chrome finishings. Bagay din sa kanya yung kanyang brown seat cover. Para bang vintage leather yung nakalagay dun sa mismong motor natin. Actually, hindi mo lang mapapansin sa unang tingin pero pati yung handle grip niya, brown. So it gives out that leather feel injected into the overall design ng scooter na to. Normally, what we would expect sa mga ganitong motor is an analog panel. But surprisingly, you have a full digital meter panel. Yung itsura nung design nito and yung panel nito is similar to that of the Click. Although personally, I would still want to have a little bit of the analog type. So sana merong part na analog, tas merong part na digital. Again, parang ano lang yun just riding the vibe of this having a vintage look and feel. Surprisingly, alam mo ba ang luggage compartment ng motor na to? 30 liters. Yes, mga brother, mas malaki pa ang luggage compartment ng motor na to kaysa sa ibang mga 150cc. Uulitin ko 30 liters. Marami kang mailalagay. Some full-face helmet would fit, kasama pang ibang mga jacket, gamit, documents, and also napaka-practical. Meron din itong idling stop system. Sa mga hindi pa nakakaalam niyan, ito lang naman yung nagmamanage sa makina mo. Halimbawa, approaching ka ng stoplight or sobrang traffic, yung scooter, it will shut down the engine para mas makatipid ka sa gasolina at pag kailangan mo na mag-go, throttle mo lang, no need for start or electric start or anything like that, on the go ka na kaagad. Kasama rin sa mga modern features na to is meron ka na ring USB charger, meron ka na ring front fuel tank and luggage hook, and siguro another impressive feature for a 125cc in this category is the smart key system. Normally kasi sa mga 125cc analog ng karamihan. Smart key system and remote na yan. Impressive yan Sa specs naman ng mga brakes mga brother, what we have in front is single disc brake, habang drum brake naman sa likod. Pero wag ka, combined braking system yan. Anong ibig sabihin nun? Pag pumreno ka sa kaliwang lever mo or yung rear brake mo, it will balance out the stopping power between the rear and the front. So, not necessarily kailangan mong pindutin din yung harap kasi it will do it by itself. Lalo-lalo na kung medyo napabigla o kaya over 50% yung pag-press mo sa brake. Hindi man ito ABS, it adds additional dependability and stopping power and balance when you are using the braking system. Punta naman tayo sa makina mga brother. Excited ako dito dahil this being a 125cc, alam nyo ba na 4-valve itong motor na to? Yes, kadalasan sa mga 125cc, 2-valve lang. Yes, 125cc, 4-valve, 4-stroke, single overhead cam, and liquid-cooled. Tapos gamit pa nito yung signature ni Honda na ESP Plus engine. So,
I am curious to take this out, yung talagang performance ride natin, performance review, dahil I have 125cc na 4-valve, so I am expecting na malakas ang power output nito, but you also have to have that ESP Plus profile ng Honda na alam naman nating matipid sa gas. So, the power output na ina-expect ko malakas, tapos ina-expect ko din na tipid sa gasolina, saan kaya yan mag-meet? Yan na nga abangan nyo sa performance review natin yan. Given that power profile, this can generate over 11.5 horsepower at 8,750 RPM, habang ang torque naman nito is 11.6 Newton meters at 5,250 RPM. Malakas yung power profile niya if we are considering this on paper, yung horsepower output, at saka yung kanyang torque, yung kanyang hatak. Nakaka-curious talaga ako dito. I-try According to Honda, kahit ganyan ang power profile niyan, you can still generate up to 47 kilometers per liter pagdating sa kanyang fuel consumption. Given yung expected na tipid nito sa gas, tapos meron kang 5.4 liters fuel tank capacity, mukhang malayo-layo na rin ang mararating mo sa isang full tank mo nito. Sa suspension naman, telescopic fork sa harap, monoshock naman sa likod. Soon, susubukan natin to sa iba't ibang mga lubak, terrains. Pagdating naman sa gulong mga brother, parehas ang sukat ng gulong nito sa harap at saka sa likod. What we have is 190 by 12 tubeless tires na. So, when it comes to the overall look ng profile niya, hindi ito magmumukhang maliit. Kahit sa mga rider na katulad ko na may kagaparan, hindi siya alanganin. When it comes to the seat height, mababa lang. Pinoy-friendly ang motor na to. Seat height is only at 780 mm with a decent ground clearance of 155 mm. Kung trip mo to mga brother, this has an SRP of 101,900 pesos. Again, available na to dito sa Pilipinas. It also comes in several colors. We have the Virgin Beige, the Matte Gunpowder Black Metallic. Ito talaga yung trip ko. Okay din naman yung Pearl Jubilee White at saka yung Piquant Orange. Tama ba? Piquant? So that's our motorcycle feature for the day mga brother. Again, this is another entry pagdating sa vintage or classic looking scooters na meron dito sa Pilipinas. Sa presyo, sa specs, sa function, ano sa tingin nyo mga brother? Sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At syempre, abangan nyo rin ang actual performance review dahil iti-test ride natin to sa iba't ibang mga kalsada at lugar dito sa Pilipinas para maramdaman natin at makita talaga natin kung kumusta nga ba ang performance ni Honda Giorno Plus. And para updated ka sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till the next video mga brother. Salute!